Kailangan po namin ang tulong ng pamayanan ng bawat individual. Masama mang pakinggan, pero ayaw nyo man tanggapin sa kalooban nyo. Pero marami sa atin ang kulang sa disiplina. Welcome to the MMDA, Kwentong Kalsada. Meet the Metro Manila Development Authority Chairman, Attorney Don Artes. So, sigurado ako yung mga viewers natin nagtataka kung bakit tayo may podcast. Maaari nyo po bang may paliwanag kung bakit tayo may podcast, Chairman? Well, unang-una para maka-reach out tayo sa ating mga kababayan, maipakita yung mga programa, plataforma at yung pong mga ginagawa ng MMDA. Napakagandang salita itong para sa episode na ito, yung talagang disiplina. Ito yung dapat tumatak sa mga isipan natin. Talagang dapat yung disiplina, isa puso natin yan. Dahil hindi lang naman to para sa atin, kundi ito para sa mga mahal natin sa buhay at sa buong Pilipinas, sa kapwa natin Pilipino. Kung sisimulan mo ang pagiging disiplinado, baka makahawa ka ng iba. Magiging disiplinado na rin ka. Sa araw-araw nating pagbiyahe, magpamotorista man, commuter o pedestrian, lagi nating naririnig ang salitang disiplina. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Sa simpleng pagsunod sa batas trapiko, tamang tawiran at pagiging maingat sa kalsada, hindi lang natin pinapadali ang daloy ng biyahe. Pinapanatili rin natin ligtas ang bawat isa. Dahil dito, mahalagang paalalahanan ang bawat mamamayan na ang kaayusan sa kalsada ay nagsisimula sa sarili. Kaya naman para sa kauna-unahang Kwentong Kalsada episode, pag-usapan natin ang bagong kampanya ng MMDA, ang Yes to Ayos Disiplina Campaign. Para matalakay pa natin ang Yes to Ayos, joining us on our pilot episode is none other than our Chairman MMDA, Chairman Attorney Don Artes. Magandang araw po, Chairman. Magandang umaga sa iyo, Boss Toyo, at Ayan. salamat sa pag-host ng unang episode ng ating MMDA podcast. Actually, second time na natin nagkaharap Yes, sa isang pangalawa. podcast interview. Kamusta naman po tayo, Chairman? Okay naman, medyo busy, maraming preparasyon, lalo na ngayong umuulan so tuloy-tuloy yung ating Ayun na naman preparasyon. yan. Pag-ulan na naman, another problema na naman yan Yes. sa kalsada at another problema na naman na susolusyonan syempre ng MMDA, di ba? Yes. So, malapit na nga ang rainy season natin. So, bago natin mapag-usapan ang Yes to Ayos, Chairman, bilang pilot episode natin ito, sigurado ako yung mga viewers natin nagtataka kung bakit tayo may podcast. Maaari niyo po bang may paliwanag kung bakit tayo may podcast, Chairman? At bakit podcast ang napili nating medium dito sa MMDA? Well, unang-una para maka-reach out tayo sa ating mga kababayan, maipakita yung mga programa, plataforma at yung pong mga ginagawa ng MMDA. Kasi marami sa ating mga kababayan, very limited yung nakikita. Yung mga problema lang sa karsada, traffic, basura, and baha. Yes. Mas malawak dyan ang papel na ginagampanan ng MMDA na dapat din makita at maunawaan ng ating mga kababayan. Lang publiko. Kasi kalimitan, Chairman, pag sinabi nilang MMD, puro huli lang yung alam nila. Yes. Pag huli lang yan. Puro problema lamang. Puro traffic lang. Yes, Pero traffic. sa likod nun, hindi lang pala talaga yun ang Marami purpose ng MMDA, di ba? Marami pa, Boss Toyo, na mga tungkulin na ginagampanan ng MMDA. Alright. Maganda nga yan, Chairman. Anong klaseng topics ba yung ma-expect natin sa mga viewers ngayon ng ating podcast? Well, kasama na rin dyan yung mga polisiya na ipinapasa natin sa Metro Manila Council. At yun nga, nabanggit ko yung mga programa natin tulad ng NCAP, Single Ticketing System, Metro Manila Road Safety Action Plan, yung ating pong binabalangkas na 50-year Drainage Master Plan kasama ang DPWH, at yung ating mga, again, paghahanda sa tag-ulan para maibsan yung pagbaha dito sa Metro Manila. Grabe naman pala ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Medyo jump-pack at talagang parang marami akong matututunan dito sa Kwentong Kalsada podcast natin. Iba na rin talaga when there's an avenue for our policy makers to speak up and explain the whys behind our policies to make Metro Manila more developed and orderly. Saka through this podcast, mas nilalapit natin sa ating mga kababayan yung ating services at mas may explain at mas may inform natin sila lalo na sa mga mandates ng MMDA, di ba, Chairman? So, Chairman, sige, simulan na natin ang mga topic na
inyong ibabahagi para sa ating mga viewers dito sa ating MMDA Kwentong Kalsada Podcast? Well, unang-una, ang aming mandato ay 7. Pero kilala lamang kami sa 3. Yung traffic management, flood control, dahil laging bumaba sa Metro Manila, at Yes. yung basura. Pero aside from that, meron pa tayong 4 na mandato. Kasama dyan yung public safety, urban renewal, zoning and land use planning, health sanitation, urban protection and pollution control, at development planning. So again, marami pong serbisyo na ibinibigay po ang MMDA dito sa Calacang, Maynila. Ang dami rin palang ginagawa ng mga MMDA chairman. Hindi lang pala traffic management nakatutok talaga sa pagpapaunlad ng Metro Manila. Katulad ng nasabi nyo nga, 7 mandates ang meron ang MMDA. So katulad sabi nyo, 3 lang ang alam kalimitan ng publiko. Pero 7 pala yan. So ang dami pala talaga na iba't ibang klaseng mandato ng MMDA at yung silbi. Diba kasi, isipin lang nila, yan lang ang silbi, pero bukod dun, talaga naman palang napakalawak ng purpose ng MMDA. Makaka-experience na naman tayo ng pag-ulaan sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Ayan na naman tayo niyan, di ba? So, sa MMDA, paano natin napaghahandaan to? Paano nyo po napaghahandaan yung ganitong klase ng season? Atin pong ginagawa yung periodic maintenance ng ating mga pumping stations para masiguro na pagdating ng tag-ulan ay tumatakbo at gumagana 100% yung ating pumping stations. Sir, Chairman, matanong ko lang yung pumping stations. Di ba, ilan ba yan dito sa NCR ang pumping station na meron? 71 pumping stations yan. 71. Opo, ang purpose niyan ay ilabas yung tubig papunta sa mga major waterways para hindi po maipon dito sa ating mga karsada. Doon sa 71 pumping station, ano diyan yung mga mga mahalagang mga pumping station na talagang tinututukan natin pagdating ng rainy season? So meron ba diyan mga lugar na talagang parang red zone na ito yung very delikado tong lugar na to? Well, unang-una na dyan yung Kamanaba area. Kamanaba. Dahil medyo mababa siya na lugar at malapit sa Manila Bay. Oh. So, unang-una, kailangan natin harangin yung tubig from Manila Bay, lalo-lalo na pag high tide, na pumasok sa Metro Manila, dito sa Kamanaba area, through our floodgates. Alright. Pero yung tubig naman na nasa loob, kung walang lalabasan, kailangan natin siyang i-pump out. Yun po yung silbi ng pumping station. Yun. So pag nag-meet pala talaga yung high tide plus the volume of rain, Talagang baha po yan. Nakita naman natin na dahil siguro sa epekto ng climate change, yes. palakas ng palakas yung ulan. Totoo naman po. At yung volume ng tubig na ibinabagsak dito sa atin sa Metro Manila ay unprecedented din. Maiikling panahon pero yung volume talagang grabe na. sobra. Iba Sabi nga nila, hindi na patak ng ulan eh. Buhos na. Buhos na ng ulan Buhos na talaga. talaga. Di ba? So, yung iba pa nating mga programa sa paghahanda sa tag-ulan ay kasama dyan yung Bayanihan sa Estero na inilaunch ng ating Pangulo na last year, around May. Tuloy-tuloy yung paglilinis natin ng mga canals, estero. In fact, naka 4,300 cubic meters na tayo ng siltation na basura, na nakuha sa ating sa 45 waterways. Marami yan. Kung 20 cubic meters per truck na dump truck, imagine mo, naka 2,000 mahigit na tayo na dump truck. 2,000 dump truck. Opo, Maganda yung project na yung Bayanihan sa Estero. So ito, sir, usually mga residential ba yung tumutulong? Kasama po ang barangay, local government units, communities, yung mga tupad beneficiaries natin, DNR, DPWH. Nagtutulong-tulong po kami para linisin yung ating mga esteros at mga kanal ng siltation para ang tubig ulan ay mabilis nating mailabas. Actually, Chairman, isa kaya, di ba, dapat, parang nag-isip lang ako, dapat as Pilipino tayo, yung programa nga ni Presidente, ito, katulad niyang sa MMDA, yung Bayanihan sa Estero, dapat nga yan, kahit walang programa, dapat, kung tayo concerned citizen tayo, dapat kung may makikita tayo sa tapat ng bayan natin na estero na madumi or iniingatan natin, hindi na natin dapat tinatapunan na kung ano-ano. Huwag na tayong magdumagdag sa problema ng lipunan. Kaso minsan tayo talaga walang disiplina talaga eh. Tama yan, Boss Toyo, kasi sa aming obserbasyon,
hindi kaya ng pamahalaan lamang solusyonan yung problema sa basura na marami dyan nauuwi pag hindi na itapon ng tama sa ating mga waterways na nagkakos din ng baha. Kasama ng tubig ulan, napakaraming basura na lumutang sa Pasig River. Ito ay naging sanhi. Tinigil namin yung Pasig River Ferry Service natin dahil yung mga basura nasisira yung hélice ng ating mga bangka. Madadaanan ng Dahil ferry. nadadaanan, pumupulupot sa hélice. So itinigil namin na perwisyo pa yung ating mga mananakay doon sa Pasig Ferry dahil dito sa basura. So kailangan pa namin siyang linisin through our trash skimmers. Samantalang pwede naman niyang imisin muna, Yes. itapon sa tamang lugar, sa tamang oras. Pero hindi ko maintindihan kung bakit paulit-ulit na itinatapon na lang ng ating mga kababayan dito sa ating mga daloyan. Actually, yung Pasig River, Chairman, bata pa lang ako, naririnig na natin yan, yung Pasig River, talagang polluted. Sobrang daming basura. Actually, ilang beses na rin to na, hindi lang sa panahon nyo as chairman, ilang MMDA chairman na rin to at ilang siguro mga LGUs. Talagang yung Pasig River na yan, talagang pabalik-balik yung problema sa basura. Hindi na talaga, minsan malilinis, pero babalik ulit. Ganon nga po ang nangyayari, vicious cycle. Boss Toyo, lilinisin namin, for a while, malinis. Ayan, Malinis. pagdating ng tubig ulan, may kasamang basura, tambak na naman ng basura, lilinisin uli namin. So, paulit-ulit eh. So, kailangan talaga yung ating mga kababayan ay maging disiplinado. Yan ang pinaka-importante, yung disiplina talaga. Digging deeper into discipline, Chairman, alam kong may gusto kang i-share sa ating mga viewers at first, dito sa ating first ever episode natin sa podcast, yung Yes to Ayos Disiplina Campaign. Can you expound on this campaign, Chairman? Yes, ang Yes to Ayos campaign natin, disiplina campaign. Ang objective po nito ay magkaroon tayo ng kultura ng disiplina and accountability dito sa Metro Manila. Siguro yan ay hindi lang dito dapat sa Metro Manila, kung hindi sa buong Pilipinas. Pilipinas na. Nabanggit nga ito rin ng ating Pangulo sa isa niyang podcast din or blog na gusto natin na magkaisa-isa tayong lahat para sa isang disiplinadong komunidad. Na-i-pattern natin to kung matatandaan mo, Boss Toyo. Hindi ko alam kung baka bata ka pa noon. Noong panahon ng matandang Marcos, merong kampanya rin na sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Which is true. Bakit? Sa Singapore, disiplinado ang tao. Tingnan mo ang unlad nila. Totoo. Sa kanila, kahit chewing gum, bawal ng araw. Ang tawag sa kanila, fine city. Dahil Totoo. pag hindi ka disiplinado, ipe-penalize ka nila. Yes, sobrang disiplinado sa bansang Singapore. Sa Japan din, di ba? Sa pagpila lamang, sa escalator, sa elevator, sa pampublikong transportasyon, nakikita natin yung disiplina. Disiplina. Yung kanal nga, Chairman, sa Oo, Japan. may koi pan. Di ba? Ginagawang koi pan Estero dahil sa yun, di ba? linis. Dahil yan sa disiplina. Dahil sa kanila, wala nagtatapon ng basura sa esteros at mga kanal. So, yan din yung gusto natin mangyari dito sa atin sa Metro Manila na magkaroon tayo ng sama-samang disiplina, maging kultura natin, maging way of life para umunlad po yung ating bayan. At dito, ni-launch natin ito under the slogan, mamamayang mahusay at disiplinado, ayos. At meron din tayong ni-launch din na mascot nitong kampanya na si Lola Disciplina. Ba, may mascot. Pero to add lang, Chairman, napag-usapan natin yung Singapore, di ba, Japan, mga disiplinadong bansa. Pero alam nyo, yung mga Pilipino na pumupunta doon, bakit hindi sila doon makapagtapon? Bakit doon disiplinado sila? Yun nga ang nakakapagtaka, Diba? Boss Toyo. Bakit yung mga Pilipino, pag dito sa ating sariling bansa, pasaway. Pasaway. Pero pag nag-abroad, sumusunod Sumusunod naman. sila. Kung Tumatawid ano sa tamang tawiran. Oo, kung ano yung- Pag-stop, tumitigil. Di ba? dito sa atin. Dito yung basura nila, binubulsa nila muna. Di ba? Kasi doon, tulad sa Japan, di ba, nakakapunta naman tayo. Wala kang makikitang masyadong trash can sa daan. Oo. So, pag may basura ka, di ba, Ikikip hawa ka mo muna, hawakan ibubulsa hanggang mo muna. May trash can. Hanggat diba? sa makabalik ka ng hotel, doon mo itapon, di ba? Pero dito, makikita mo sa karsada, kung
may balat ng candy, itatapon lang sa Yossi, kalsada. Yossi, tapon piplik kahit na. saan. Yes, Soft drinks kahit saan, di ba? Yun ang nakakapagtaka. Pero pares din lang naman ng mga mandato yung mga bansa na yan. Yo. Na bawal magtapon, Tapon, bawal yes. magkalat. Parehas lang yan. Sigurado for sure, meron tayo dito sa atin na mandato yung MMDA tungkol dyan sa mga basura and everything sa Anti-littering. kalinisan. Yes. Ganon din naman sa ibang bansa. Pero ang problema lang talaga is tayong mga tao, yung mga tao o tayo mga kapwa Pilipino natin na ay nakukulang sa disiplina. Kaya Tanggapin man natin. Masama Ayaw nyo mang man tanggapin. pakinggan, yes. Masama mang pakinggan, pero ayaw nyo man tanggapin sa kalooban nyo. Pero marami sa atin ang kulang sa disiplina talaga. Yun precisely yung purpose dito, Boss Toyo, na instill natin yung disiplina. Whether nasa abroad ka or dito sa Pilipinas, dapat talaga meron tayong disiplina. Yes. Ayun naman pala, kailangan natin ng disiplina at mag-yes sa kaayusan ng ating mga action. Ano nga po ba yung mga action na masasabi natin na maayos? So, ano po yung action na para natin masasabi sa mga mamamayan natin na ito dapat yung ginagawa nyo? Mga simpleng actions lamang ito na kailangan gawin ng ating mga kababayan, hindi komplikado. Unang-una na dyan, yung pagsunod sa batas trapiko, tulad ng speed limit, pagsunod sa red light, sa traffic signs, at yung pong disiplina, huwag tayo maging kaskasero sa daan. Okay. Yung mga ganon. Chairman, yung speed limit ba, gaano ba siya ka-stricto? Well, stricto tayo dahil meron tayong mga speed guns na ginagamit para makita. Tulad sa Commonwealth, medyo malaking karsada yan. Ano yung speed limit sa Commonwealth? 60 kilometers per 60. hour. Oo, kasi sa aming obserbasyon, more than that, nagkakos na ng accident. Alright. So, marami pong nagkakabanggaan dyan, nagkakasagian, lalong-lalo na yung mga nagmumotor na vulnerable sa aksidente. Actually, maraming mga singit na singit Oo, yan. Ako, hindi yun. ko, tropa tayo. Meron tayong motorcycle group, meron tayong ride. Pero, marami rin talagang pasaway. Maraming pasaway. Nakikipagsiksikan. Oo. Unsafe, hindi siya safe sa ibang, sa ibang mga motorist eh. Kaso, minsan nga lang, hindi na nila iniisip yan para lang makarating sila sa kanilang pupuntahan. Nagmamadali. Minsan, lalong-lalo na nakikita naman natin sa mga pinopost, yung mga nagyayabang lang. Yung pa yung Diba? isa. Hindi mo na nga dapat ginawa. Pinakita nyo pa. Kaya, kaya nagbabayad. Pero alam nyo, isa sa maganda ngayon, marami ng concerned citizen ang nag-upload ng mga Yes, ganun. nagre-report at yan po ay dinidisiplina naman ng Yes, LTO. oo. Alam, yun ang maganda sa ating mga citizen. Marami na ang concerned citizen. Yun ang kailangan natin dito. Tulong-tulong. Kumbaga, para nga magkaroon tayo ng mas maayos. Pagka ganyan i-report nyo na agad or i-post nyo, manawagan tayo para makita ng mga ensya ng gobyerno katulad ng MMDA, di ba? So ano pa po yung iba, Chairman? Well, yung paggamit lamang, isa tungkol sa basura, yung pagtatapon ng tama, paggamit ng recyclables, instead ng mga single-use plastics ang ginagamit natin, baka pwedeng canisters, yung mga ganoon. Para, kasi itong mga single-use plastics na to, kalimitan, ito yung nauuwi sa basurahan, bumabara sa dalo, yan ang tubig. Yan naman, Sir Chairman, sa mga basura. Ano po ba yung penalty ng MMDA dyan? Well, tayo may anti-littering campaign at may mga ordinansa ang bawat syudad. So, yung penalty ay depende sa syudad, sa LGU. So, it ranges from 200 to 500 pesos. Alright. So, ano pa, Chairman, yung iba pa? Mukhang madami yan eh. Medyo madami, pero again, simpleng mga bagay ito. Tulad ng hindi paggamit ng gadget habang nagdi-drive. Nagda-drive, ang dami ng pinatawag niyan Oo, na kasi LTO tsaka may mga MMDA. vloggers pa, di ba? Na Mga show cause order. Kasi habang nagda-drive, nagbi-vlog sila. So, which Nagbi-vlog. is masama dahil pwede ka maaksidente. Hindi lamang yung buhay mo ang at risk, kundi yung iba pa ring buhay, like mga pedestrians, yung mga nagbibisikleta, nagmumotor na maaaring hindi mo makita dahil gumagamit ka ng gadget mo. kasi yung isang segundo, malingat ka lang, Yes. Chairman. Split seconds nga lang. Yes po. Di ba? It can
the difference between death, accident, Napaka-iksi. yes. Yung bago ka makareact. Pero chairman, yung may kasama ako, kunyari ako, vlogger ako, may kasama ako, binablog niya ako, allowed po ba siya? Allowed yun. Ah, So long right. as yung nagdi-drive, ang hindi may hawak na Concentrated gadget. sa- At focus ka dapat Focus ka, doon dapat. sa pagmamaneho. So kahit kinakausap ka, okay lang siya? Okay lang naman yung simple conversation, pero wag naman yung lilingon ka ng Tama. 5 minuto para mag-adlib ka or magsalita ka ng 5 minuto. Yes. Dahil mawawala rin yung focus Sa mo focus. sa So hindi natin yan hindi natin yan na pinapaintulutan na kumbaga maging considerate nga sa safety. Hindi porket sinabi na hindi bawal, tama naman si chairman, kung 5 minuto ka nga kinakausap nung katabi mo, binibidyoan ka, mawala na yung focus mo, maaaring Pwede ka mag-cause pa ng ma-aksidente. mga aksidente din, di ba? So madami pa, meron pa chairman yung smoking tsaka vaping. Paano po ba yan? Yes, unang-una, pinagbabawal po yung pagsisigarilyo at pagbe-vape sa mga pampublikong lugar. Dapat may mga designated lamang kung saan pwede magsigarilyo. So, dapat naman maging mindful tayo. Kasi yung second-hand smoke, nakaka-apekto rin sa kalusugan. Yes. So, choice mo yan kung magsisigarilyo ka, pero wag mo na idamay yung Huwag ka na kapwa mo. Huwag na kayong mandamay. Pag gusto nyo kayo na lang mag-yosi. Tsaka, pero, Chairman, buong Pilipinas ba or yung buong NCR, bawal ba mag-sigarilyo Yes, sa may labas? designated lang dapat na lugar kung saan dapat magsigarilyo. Paano nyo ito nakokontrol? Kasi, alam naman natin na sa kalye, sobrang dami pa rin nag-yosi sa labas. Well, unang-una, may mga enforcers na pag nakikita yan ay sinisita po talaga. Okay. Even kami, may mga empleyado rin kami, minsan nabibidyohan, napipicturehan. Talagang dinidisiplina namin yan. Pinapailan namin na administrative case at dinidisiplina ng ating ahensya. Alright. So, di ba? Ano pa ba? Marami pa. Meron na last na lang. Segregating trash. Oo, yan. Napakalaking bagay niyan. Dapat po paghiwa-hiwalay natin yung mga basura para hindi lahat ito ay matapon sa ating sanitary landfill. Magamit pa. Tulad kami, meron kaming programa kung saan yung mga bote at ibang pang klaseng basura ay ginagawa natin brick. Ay, bagong, ano po yan, Oo. parang napapanood ko yun sa mga reels yung Opo. ginagawa po siyang, Na ginagamit po sa Opo, ating opo. mga sidewalks. matibay daw yun, matibay siya. Matibay po. Pwede pong ibagsak, hindi po nababasag. Yun din pong iba pa, ginagawa po nating uling or ginagawa po nating lilipat. Tulad po nito, galing po ito sa yung pinagbalatan po ng nyog. Ginagawa po nating paso kung saan pwedeng pagtamnan po. Actually, matagal na naman talaga yung hinikayat natin na mag-recycle tayo ng mga trash. Kasi, yung iba naman talagang basura, pwede pa naman pa talaga mag- natin gamitin. Pwede pa rin may pera sa basura. May In pera fact, sa basura. kami, Boss Toyo, meron tayong programa kung saan yung pong mga recyclables ay pinapalit po natin ng grocery. Pinapalitan po na? Grocery. Grocery. So, paano po yan? Paano po yung Well, program dadalhin na yan? nyo lang po yung mga recyclables tulad ng bote, yung pong mga dyaryo, yung mga cans na aluminum cans. Yan po ay bibigyan namin kayo ng booklet. May mga points po doon kung saan po itatala. Tapos po, yung points nyo po, pwede nyo ipalit ng mga groceries, dilata, bigas, mga toyo, suka, at patis. Sa MMDA po yan. It's the MMDA ng program po MMDA. yan. Inilo-launch po natin yan sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Katulong po ang mga LGUs. Ayan, napakaganda ng ganung proyekto kasi nakakatulong ka na sa paglinis ng kalsada, paglinis ng Pilipinas, napapalitan pa kahit pa paano may in return na makakapag-uwi ka ng kahit konting mga grocery para sa inyo. Napakagandang programa niyan. So, itong Yes to Ayos campaign natin, disiplina sa kalsada, disiplina sa eskwelahan, disiplina tuwing umuulan at bumabaha, disiplina sa basura, at siguro isa sa mga importante dyan yung disiplina sa tahanan. Yung paggalang sa matatanda, pagkalinga sa ating mga magulang, kapatid, at sa ating kapwa in general. Tsaka doon po nagsisimula sa tahanan Yes, sa tahanan talaga. Pag meron disiplina sa loob ng bahay nyo, paglabas mo,
dala-dala mo Dala yung mo disiplina yan. na yun. Totoo yan. Napaka-importante niyan. Alam nyo, medyo nag-iba na tayo ng generation ngayon. We're entering the generation, Gen X na, ano ba? Gen Gen Z Z pala, na. sorry, Gen X. Gen Z. So, sa Gen Z, medyo nag-iba na, hindi ko naman sinabing nag-iba, pero sa napapansin ko, nababawasan na rin yung sa family time. Yung di katulad dati na nagla-lunch tayo, magkakasama Dinner, sa bahay, yan. dinner, Pag kailangan weekend, uuwi ka, magkakasama. importante. So ngayon, sa generation ngayon, medyo sobrang busy na lahat sa social media, dami nang ginagawa. So, it's very important pa rin para sa atin na masimulan ng disiplina sa pamamahay natin with our parents, our grandparents, mga kapatid. Kasi pagka may disiplina tayo sa loob ng bahay, malaking porsyento nun, pagdating mo sa labas, bit-bit mo yung Disiplinado. disiplina na Yes. yun. Kaya kasama ito, Boss Toyo, dito sa disiplina campaign natin, yung disiplina sa loob ng tahanan. Yan. Yun ang talagang dapat. Sa ilalim ng Yes to Ayos, mayroon po ba tayong specific activities, Chairman, na nakakahikayat talaga sa mga residente ng iba't ibang lungsod ng Metro Manila na maging disiplinado? Oo, meron tayong mga disiplina drive. Yan po ay nilo-launch nga natin sa mga iba't ibang local government units kung saan ito po ay sasama-samahan. Ini-involve po natin ng community para po ma-promote itong ating disiplina campaign. Meron din po tayong inisyatiba na magpunta hanggang barangay level, mag-promote ng health, cleanliness, safety, at mga enjoyable activities na nag-i-instill ng disiplina sa ating mga kababayan. In fact, nakapag-soft launch na tayo sa Potrero, Malabon, at sa Pateros. Actually, yung mga barangay na yan, Chairman, malaking tulong sila sa kahit anong ahensya ng gobyerno. Kasi yun yung doon nag-start Yes, sila yung nasa ground. Sila yung nasa ground. Sila yung nakakakita ng sitwasyon, sila yung nakakasalamuhan ng mga kanilang residente or Yes. constituents. At halos kilala nila. Opo, yung mga namomonitor, tao. kaya Yes. nilang i-monitor. After ng tahanan, ang sumunod is barangay. Barangay. Kaya importante ang barangay. Kaya dito sa Yes to Ayos, talagang target natin ay ibaba itong disiplina campaign hanggang barangay Hanggang level. barangay. Alam nyo, malaking bagay talaga yung barangay chairman. Sana, di ba? So, malapit na rin ang eleksyon. So, di ba? Sana maging maayos dahil doon talaga magsisimula yan. Doon sa ground. Pag nasimulan na natin ng maayos yan doon, sunod-sunod na yan. Domino effect din yan Yes. Pagka pangit yung epekto ng ginagawa, domino, babaksak. Pero pagka sinimulan natin ng maganda yan, dire-diretso na yan Palaki ng hanggang palaki. makuha na natin yung gusto natin para sa bansa natin. Di ba? So malaki rin pala ang programa ng Yes to Ayos, Chairman. Paano ba natin may papalaganap yung kampanyang ito? Well, ilo-launch nga natin to sa iba't ibang LGUs hanggang barangay level. And nasabi nga ng Pangulo na ang kanyang target ay hindi lamang sa Metro Manila ito i-launch, pero i-replicate din po ito sa iba't ibang lugar nationwide. Okay. Yun ang maganda dahil yun nga, hindi pwedeng MMDA dito lang tayo Maganda talaga as a whole tayo, the whole Whole of country nation approach will benefit kung yung mandato ng MMDA is ma-apply ng lahat at gagana. Once gumana kasi sa buong Pilipinas, edi happy na Happy. tayo. So malinis na bansa, maayos, disiplinado, walang mga road rage. Kasi isa sa mga dahilan ng road rage din yung walang disiplina. Walang disiplina, magigit-gitan, Yes. magmumurahan, O walang pagbibigayan. walang konting pakikipagkapwa. Nag-aangasan na. So, kung may disiplina, napakagandang salita itong para sa episode na to yung talagang disiplina. Ito yung dapat tumatak sa mga isipan natin. Talagang dapat yung disiplina isa puso natin yan. Dahil hindi lang naman to para sa atin, kundi ito para sa mga mahal natin sa buhay at sa buong Pilipinas, sa kapwa natin Pilipino. Kung sisimulan mo ang pagiging disiplinado, baka makahawa ka ng iba. Maging disiplinado na rin siya. Kaysa naman, pasimulan mo yung pagiging tapon ka ng tapon o kung irresponsable kang motorista, may kita din ng iba, makakala nila tama. So sabi nga, simulan mo sa sarili mo para malay mo pagkagayahan ka nila. Diba? So more than advocating discipline, mayabangan pa ba tayo, Chairman, sa Metro Manila under your term, Chairman? Yes, marami tayong mga programa na i-launch.
una na dyan, yung pong Baclaran Market natin na gagawin. Sisimulan po yan ngayong taon. Kung saan yung mga nagtitinda po sa harapan ng Baclaran ay bibigyan natin ng dissenting lugar kung saan Stall. sila makakapagtinda. Maayos, maganda, malinis. Para hindi na rin po sila nakakaabala sa kalsada, hindi na namin kiniklear. Yan po ay sisimulan ngayong pong taon na ito. Yung pagpapagawa. And hopefully matapos sa before Christmas next year. Yung Baclaran. Baclaran. Bakit lang ito sa Baclaran, Chairman? Ako kasi, I've been a Baclaran, devotee kasi si mami ko, Baclaran. Parang, I'm 45 now. Simula yung mga 7 years old. Every Talagang, Wednesday. lagi kami nagbabaclaran po Oo. from Cavite. Andun na yun eh. Yes. Yung mga stall doon, Stall. from the gilid ng Baclaran, sa harapan ng Baclaran, sa may LRT. Talaga minsan hindi na passable ng sasakyan. Opo, hindi lang sasakyan, pati tao na abala. Opo, diba? totoo Sobrang lang. sikip. Sabi nga ni Mayor Edwin Olivares at ni Mayor Emmy Calixto, for the past siguro 50 years, problema na yan, yung mga vendors. Totoo yan. So ito na po yung ultimate solution dyan. Yes. Na Sana, bigyan natin sila ng disenteng pagtitindahan. hindi naman natin gustong mawala sila doon. Po, kasi kabuhayan Yes, nila yan. hindi. Yan ang pinagkukunan ng ating mga kababayan na pampakain sa kanilang mga anak, Opo, yan. pampaaral. Yan po ang kinabubuhay nila. Tama. Kaya ito pong programa ng MMDA na ito, katulong ang PRA, Philippine Reclamation Authority, ang local government ng Parañaque and Pasay, ay magtatayo po kami ng isang napakagandang Baclaran Market. Yan po ay accessible sa LRT at ganoon din po sa Baclaran Church. Para May mag- parking, may transport terminal, may bagsakan ng kadiwa ng Pangulo. At yung po nga, yung mga tindera na nasa karsada, instead na nasa karsada sila, ipapasok po natin. Isa pang magandang programa natin ay yung Love Bus. Ilo-launch po yan. Labas. Love Bus. Parang Libreng dati sakay. meron na yung labas. Opo, noong 1980s, ito po ay sikat na mode ng transportation kasi ito yung unang-unang aircon na bus noong araw na programa ni former First Lady Imelda Marcos. Yan po ay ire-revive natin dito sa MMDA. May pauna po tayong 10 buses na iikot from Robinson's Galleria, papunta dito sa MMDA, Arcobia, C5, tapos po Bridgetown, Eastwood, and pabalik. Pabalik. So, libreng sakay po ito. Iikot po ng iikot tong 10 buses po ito, electric buses, na libreng sakay po ito. So, sinimulan mo na sa Pasig. Pasig to, muna, kasi opo. Galleria, tapos Arcobia. Pasig and Quezon City, actually. Pasig and Quezon Yes, City, yung alright. ikot. Pero may mga iba pang ruta to na piniplano kami. Ito po ay katuwang po namin yung pribadong sektor na nag-donate po ng bus sa atin Yun. na tayo po ang mag-ooperate. Kaya po na i-offer natin to ng libre. Electric buses po ito, hindi po gagamit ng gasolina, so walang pollution. usok. Opo. At yung ating po mga kababayan ay may encourage natin na instead po na magdala ng sasakyan, alam naman natin, minsan parking problema. Kunyari, taga Eastwood ka, pupunta ka ng Ortigas, Ortigas. pwede ka na sumakay dito. Conveniente, Kung aircon. convenient ka naman, Yes. bakit ka nga magdadala ng sasakyan pa, di ba? At libre po. Libre pa. Yun Libre naman pa. talaga hanap ng tao paano maging... Kung convenient lang naman talaga, bakit ka pa makipagsapalaran sa traffic? Magdadala ka ng sasakyan, uubos ka ng krudo, kung may libre naman. At maraming salamat dun sa natin, sir, nag-donate niya nga Opo, labas. mga kumpanya Sana na mas nag-donate. marami pa kayong, mas marami pang katulad nyo ang gumawa ng mga ganyang bagay para matulungan din natin ang ating gobyerno para rin mas mabigyan din natin ng tulong or serbisyong maganda yung ating mga kababayan katulad nga niyang love bus na yan. So, Chairman, may mensahe po ba kayo bago natin tapusin tong ating first episode nitong MMDA podcast natin, ang Kwentong Kalsada? Ano bang masasabi niyo sa ating mga viewers? Well, una-una, maraming salamat, Boss Toyo, sa pagpapa-unlock na i-host itong unang ating segment na ito. At ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan na magtulong-tulong po tayo. Okay lang naman pong batikusin ang pamahalaan kung may maling ginagawa. Pero kailangan po namin ang tulong ng pamayanan ng bawat individual para mas magawa po namin ng tama yung aming trabaho. At sama-sama tayo na
umunlad. Alam ko naman po na yan din naman ang hangad ng lahat Totoo. na umunlad tayo. At pag umunlad naman po tayo, lahat ng buhay natin ay giginhawa. So, pagtulong-tulungan po natin at pagsamasamahan. Ang ganda ng mensahe niyo, Chairman. Tama yun na sa nararanasan ng ating gobyerno ngayon. Lagi niyong titingnan din yung mga ibang ahensya ng gobyerno na nagtatrabaho talaga para sa kapwa natin Pilipino. Kasi lang nakikita na lang natin kasi ngayon, Puro politika puro politika, puro kamalian. Pero titingnan nyo din kasi nawawala yung ginagawa ng ibang nagtatrabaho ng maayos sa gobyerno. Meron din yan eh. Hindi naman lahat yan. Yes, hindi po perpekto ang ating pamahalaan. Yes. Pero rest assured na mas marami pong matitino sa pamahalaan na talagang gustong magserbisyo. Pero again, hindi po kaya ng pamahalaan alone yung solusyonan yung problema sa ating pamayanan, sa ating buhay. Pero in our own small way, makakatulong po tayo. So, magtulong-tulong po tayo. Alright. So, yun. Mga taga-subaybay natin, huwag nating kakalimutan yung sinasabi ni Chairman at nabanggit ko rin na yung pagiging disiplinado natin sa ating sarili, gawin natin pang araw-araw. Kasi, alam nyo, pagka nakasanayan natin yan araw-araw, dadalhin na natin yan. At through the way, makikita nyo na talaga na sabihin nyo, ang ganda pala na disiplinado kang tao kasi tama yung ginagawa mo. Okay, so lagi nyo tatandaan dito sa Kwentong Kalsada at sa MMDA, sama-sama natin sasabihin ng Yes to Ayos! Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Andiyan na po, nagtatapos ang ating episode. Kasama natin ang walang iba kundi si Chairman Artes. At maraming salamat sa pagsama po sa amin dito. Huwag pong kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe sa ating MMDA official social media pages para alam nyo kung kailan lalabas ang susunod nating episode.